Pindutin mo yung start. Yan. Ano pa yan? Yan. Diba? Tapos na. Pusahin mo. Lambe. At ngayon, nandito tayo sa Baluarte de Dilao. Mamaya, bibigyan ko pa kayo ng another update about that. Let's go. So yun guys, nandito kami ngayon sa Baluarte de Dilao. At medyo maulon ngayon. At bibigyan namin kayo ng konting kaalaman about dito sa lugar na to. Yan, kung makikita nyo yung mga kanya. So, diyan. Ito ay ginawa noong 1592 by the Spanish government. Gawa sa bato ang lugar na ito at makikita nyo rin ang Japanese Canyon. Gamit pang depensa noong panahon ng Hapon. At ngayon, nandito naman tayo sa Lyceum of the Philippines, na kung saan makikita natin yung monument ni Jose P. Laurel. At sa gilid naman is makikita din natin yung mga iba't ibang information about sa kanya o sa mga nagawa niya. At nandito naman tayo ngayon kung saan dating itinayo ang The Hospital de San Juan de Dios noong taong 1578 hanggang 1945. Pakita kayo. Ito ay unang itinayo ni Juan Clemente as the Hospitalito de Santa Ana noong 1578. And then ito ay nasunog or sinunog hanggang 1583. And then inayos siya taong 1586 and pinangalanan naman siyang Hospital de la Misericordia noong 1594. And then nasira siya ng lindol noong 1603 at yung hospital na to ay inayos ulit at naging tinawag namang Hospitalers of St. John of God, where it was renamed as the Hospital de San Juan de Dios noong 1656. So guys, dito naman kami ngayon sa Baluarte de San Andres. Iniwan muna namin dalawa doon kasi masakit yung paa ng isa. Kailangan may kasama. So dito na kami ngayon sa baba ng Baluarte de San Andres. At bibigyan namin kayo ng konting kaalaman. Ang Baluarte de San Andres ay isang makasaysayang kuta na itinayo noong 1603 sa Intramuros, Manila. At ito ay nagsilbing bilangguan ng mga Espanyol at Hapones upang protektahan yung lugar ng Maynila. Yan, makikita nyo. Kaya may mga gate sa dito. Kasi ginawa nga siyang bilangguan nung panahon na yun. Dahil na rin sa makapal na pader at yung sa matibay na pagkonstruksyon, ito ay isa sa mga pinaka-tinaguan ng ating mga ninuno, kababayan. Yun lang. Next. So guys, dito pa rin kami ngayon sa Baluarte de San Andres. And bibigyan lang namin kayo ng konting issues sa mga napansin namin dito. Sa akin yung una kong nakita pagpasok namin doon sa may hagdan. Since walang guard, merong nagsisigarilyo dun sa may unahan banda, sa may ilalim lang ng pool. Parang hindi nabibigyan ng respeto yung lugar na to. Tsaka Nasusunod yung yung batas talaga na parang bawal manigarilyo. And yung pangalawa naman na issue na na-observe namin is yung pagkakaroon ng maraming kalat. Parang hindi na may maintain yung paglilinis dito. May mga nakikita kang basura. Ayun yung dami. At nandito tayo ngayon guys sa lugar kung saan tawagin ay Puerta Real and Rebelin Real de Bagong Bayan, kung saan bibigyan tayo ng kaalaman ni Michael. So guys, welcome sa Puerto Real. Dito tayo ngayon. So, ang Puerto Real po is nagawa siya nung ika-16 na siglo. Ito nung panahon na yun, parang ito yung naging daanan, unang paunahing daanan sa Intramuros. At ano din siya, isa tong historical na lugar kasi ito ang isa sa mga naging depensa, or itong lugar na to ang isang sa naging depensa ng Intramuros nung pangalawang dekada. Yan lang. At ngayon, naglalakad naman kami papuntang Baluarte de Santiago. Tara, samahan nyo kami. So yun, dito na kami ngayon sa Baluarte de San Diego. Sa kasamaang palad, hindi na namin naabutan na bukas kasi sarado na.
dahil yung operating hours nila dito sa Baluarte di San Diego ay hanggang alas 5 lamang. At ang oras na ngayon ay 5:20. So, hindi na namin siya naabutan dahil medyo mahaba-habang lakaran yung nilakad namin papunta rito. Yun lamang. Thank you. So guys, nandito pa rin kami ngayon sa may Intramuros. At kung makikita nyo, isa pa sa mga trends na meron dito sa Intramuros. Meron na silang coffee shop dito inside sa Intramuros. Diba? Nakakasabay siya sa kung anong trending ngayon dito sa lugar natin. Dito kami ngayon sa monumento ni Juan Luna y Novicio o mas kilala bilang Juan Luna. Si Juan Luna ay pinanganak noong 1857 at namatay noong 1899. Si Juan Luna ay kilala bilang kapatid ni General Luna. Siya ay kilala bilang pintor, diplomat, at nationalist. Si Juan Luna ay kilala sa kanyang obrang Espularyo. Ang isa naman sa issues na nakita namin dito sa Intramuros, Manila is wala silang designated parking para sa mga bibisita dito na may gamit na sasakyan. Tulad na lang dito. Wala sila gaanong parkingan and hindi gaanong no-organized at nakaharang sa daan. Hi guys, dito kami ngayon sa National Museum, ang pinaka-last recreational facility na bibisitahin namin dito sa Intramuros, Manila. National Museum of Fine Arts. Dito matatagpuan yung iba't ibang paintings katulad ng Spolario na gawa ni Juan Luna, ganun din yung Planting Rice by Fernando Amerson. Yun lang guys, thank you. Bye! Lagos.